Ayan. Manunod po tayo na nagtatanim po ng alokbate. Ayan. Isang magandang araw po sa inyo pong lahat. Andito po tayo sa Kabukiran. At tayo po ay manunod po ng nagtatanim po ng alokbate. Dito po sa amin sa Bulacan. Ayan. Titingnan tara po atin pong alamin kung paano po magtanim po ng alokbate dito po sa amin sa Bulacan. Ayan, tingnan nyo po naman po kung ano po ang kanilang ginagawa, kung paano po sila magtanim. Ayan po, pagmamasdan po natin. Ayan, yan po ang una po, ayan po ang itsura po ng buto po ng alokbate. Ayan po siya, kung ano po ang itsura. Meron pa pala siyang lason sa... Ayan po, meron po siyang agampol. Para po yung kanyang buto, maganda po at hindi po siya binubukbok. Ayan po, para po ikangay good seeding. Tingnan nyo naman po, ayan, ang itsura po ng kanyang alokbate. Para po siyang paminta. Ayan po yung kanyang itsura. Ayan. Ganyan naman po ang pagtatanim po namin ng alokbate. Para lang po nagdadaw-daw po ng asin. Ayan po siya, kung paano po ang ginagawa po nilang diskarte. Ayan, ganyan po. Dakot-dakot lang, kumbaga naka sausaw lang, hindi, tansyahan na lang kung ilan ang malagay. 7, 8. Ayan po, nakita nyo naman, naka-plastic po siya. Ang butas po ng kanyang plastic, ganyan po ang sukat. Halos po kalahating danggal lang. Sa pagitan naman po, halos po isang danggal, Ayan po, dalawahan po sa isang tudling. Ang ginagawa pong tanim po nila dito po sa amin sa Bulacan. Ayan, sa mga hindi po nakaka-relate po ng alokbate, yan po yung mga tinatalbusan. O sa ngayon po, ang presyo po ng alokbate po ngayon ay medyo mahal-mahal po. Gawa po ng mabilis po siyang mamulaklak. Pero po napakamahal po ngayon yan. Umaabot na po siya ng 50 po ang 1 kilo. Diyan po sa Balintawak at saka po sa Divisoria. Ayan, pansinin niyo po kanyang itsura. Ayan. Para lang po siyang asin na dinadaw-daw po sa lupa. Ayan. Bahagyang lang din pala, bahagyang tapon lang din. Ayan, madaw-daw lang po, okay na. Pagkatapos nga po pala niyan, pagkatanim po niyan, tsaka po tutubigan yan. Yan po, bago po tumubo yan, umaabot po ng halos kulang 1 linggo. Pagka po tunubigan. Ayan, pansinin po natin para po makapulot po tayo ng konting tips sa pagtatanim po ng alokbate. Importante po talaga pagka po kayo magtatanim po ng alokbate, naka-plastic po talaga siya para po hindi po siya dinadamo. Ayan po, naman, may diskarte ka naman pala, kutsara naman pala yung Paano ngayon? Matakit niya kung kuko. Nagdak na. Kadudot-dot. Oo. Ayan po. Isingin natin po isa. Pakutsara naman, Ayan po yung kanyang kutsara. Hindi ka patingin nga ng kutsara mo para kita nila. Ayan. Ganyan po yung kanyang diskarte. Ayan. Mas maganda daw po yan. Hindi po siya dinudot-dot. Ayan, para luhong mabilis. Mayroon din pala yung kutsara, kaya lang po, tingnan nyo naman. Talaga pong napakasakit po sa balakang. Hanggang sa pagpitas po niyan, sigurado pong sasakit po inyong balakang. Kinakailangan po, medyo matibete po yung balakang nyo pagka po kayo magtatanim po ng ganyan. Gawa po ng kumbaga, may health po sa gawa po. Mabilis din pala, kabila na ginagawa nyo. Yung isa naman, kalakalate. Kayo na may dalawa na, harap nila bumalik, Ayan. Ayan po, kinakailangan po talaga. Ang kama niya, hindi po masyado pong kataasan. Para po pagka siya tinubigan, mapansinin nyo naman, bababa pa po yan.
para po yung kanyang buto umabot po dun sa tubig. Ayun po. Saka po talaga kinakailangan nakaayos po yan. Ang ginagawa na nga po palang pantudling po dyan ay Fuji. Dito po sa amin sa Bulacan, Fuji na po ang ginagamit po namin ngayon. Madalang na po kami gumamit ng kalabaw. Puro makina na. Ayan o. Ayan po kung paano po mga lokbate. Dinadaw-daw lang po talaga, pito-pito. Kung isang po, kung magkano po lang po yung matakot. Ayan. Ayan. Sa mga hindi nga po pala nakaka-relate po ng buto po niyan, yan po, pagka po yung lokbate po yung medyo umidad na, magkakabulaklak po yan at magkakabunga. Yun naman po ang pinakabuto niya, yung pinakabunga po niya. Pagka po yung pipinatiyo nyo, siya na po ang magiging bunga. Yan po talaga ang kanyang diskarte sa pagdagatanim po ng lokbate. Binubutasan niya po. Ayan, nasan ba yung nagbubutas? Ano mahingay yung nagbubutas, ano? Abangan po natin kung paano po ginagawa nila, kung ano po ang kanilang diskarte sa pagbubutas. Ayan po sila, oh. Ayan, sa mga nagtatanong po kung gaano pong kalapad po yung kanyang pagitan, ayan po, halos po mga 24 centimeters po siguro yan ang lapad po ng kama. Ayan po. Sa mga dalawang ruler po, kung tutuusin po yan, dalawang ruler. Sa lapad naman po ng plastic, halos po 24 centimeters din po halos. Halos po dalawang ruler. Ruler pala. Yan po. Dalawang ruler ang pampagitan po yan. Ayan kung paano po talaga ginagawa po nila. Diyan po, umaabot na po halos ang puhunan nyo dyan. Sa pilmero po, hindi na po bababa sa halos po 10,000 yan. Pagka po ganyan pong kaluwang. Sa puhunan pa lang po, pero pa po yung, kaya nga po yung igugwa na yung po dyan. Punta po sa inyong gugwano, sa gamot. Ngayon po, preparasyon lang po yun. Kung paano po talaga magtanim po ng lokbate. Yan po, nasa luwang po na to. Halos po mga 20 kaban po siguro inaani. Ayan. Ayan, ganyan po kami dito magtanim ng lokbate. Kailangan po talaga. Ito po, pinagtanim na po ng mais to. Hindi po masyado siyang maselan. Kahit po siya may mga baga-bagaso. Ayan. Ayan po, tingnan nyo kung gaano po silang kabilis po magbudbud po ng alokbate po rito sa amin sa Bulacan. Yan nga po pala mga tao po niyan ay binabayaran po ng halos po 400 isang lusong. Halos po naabot lang po na hanggang tanghali po yun. O ngayon po makapananghali po sila lumusong. Pagka po nila nayari na yan, apat po sila. 800 po ang bayad po dyan. Pera pa po yung nagtutulos po na yun. Ayan. Pera pa po yung nagbubutas. Yun po nakasul po na yun. Yun po yung may-ari. Si Jeric po yan. Ayan. Kinakailangan nga po pala dyan, yung pong buto pong yung itinatanim, talaga pong bagong binhilang po talaga. Hindi po pwede po dyan yung kangay aabutin po ng 1 taon. Kinakailangan po dyan, pagka patuyo nyo, sabay tanim na po para po maganda po yung kanyang tubo. Ayan. Pero po, titignan lang po natin yung kung ito naman po yung kanila pong, kumbaga, ito na po yung tubo nila. Ganito naman po, pagka po tubo na, ito katabi rin po yan. Ito naman po yung lokbate. Ayan po ang nagiging itsura niya pagka po tumubo na. Ayan po siya, oh. Ayan. Ito po, kapitbahay lang niya po yan. Tapos sa kabila, ere po yung kanyang bagong tanim. Ayan po, mabibilang. Wala po talaga siyang bilang. Kung ilan lang po talaga yung madakot niya, oh. Ayan, oh. Tsaka nyo po siya babawasan pagka po yan ay medyo lumaki-laki na. Ayan, oh. Ang importante nga po pala dyan, madadamuhan nyo po yung kanya po mga puno pagka po ganyang kalaki na. Titingnan naman po natin kung paano po ginagawa nila pagka po ganyan pong papalaki na. Ayan, tama-tama po. Meron po ditong
Kaya ngayon nagdadamo ng mga puno. Kinakailangan po kasi niya, mapaalsaw niyo po yung kanyang mga puno. Yan o. Kumbaga, malinis niyo po talaga. Medyo matrabaho lang po sa pilmero yan. Kaya po pag iyan po yung nag-ani, napakaganda po yan kaysa po sa kamote. Ayan o. Paano po ginagawa nilang diskarte sa lokbate. Ayan, hindi po may iwasan po talaga yung meron pong sumamandamon na ayan, pagka po ito malaki na. Ang importante po talaga, malinis niyo po siya. Oh. Ayan, mapaalsan niyo po talaga siya. Ayan, dadamuhan niyo po talaga siya ng isa. Mamantingin niyo po siya. Oh. Yun. Galing ni Kuya. Kuya, magkano ba i-bayad siya yung ngayon sa isang araw? 500 po. 500 ngayon ng isang araw. Isang araw. Sa ganyang, maghapon na yon. Maghapon na, Ayan, ang upa po sa amin dito po ng tao sa Bulacan, medyo po talagang medyo mahal na. Gawa po ng, sa mahal din po ng mga bilihin, pagka po 400 lang ang palasahod nyo. Ha? Para. Medyo sa mahal ng bigas, pagka 400 talaga, hindi sulit, Ano yung libre pagkain na? Libre. Libre na. Libre lahat na. Merienda, pagkain, Ayan po. Kaya malinis talaga Oo, para pagdilig. Susunod po niyan, Sanayang didiligin nyo na po ng guwana yan, Ayan po, didiligin na po ng guwana yan. Tsaka nyo po siya, ang pandilig nga po pala ng guwana po dyan, ang maganda po dyan, yung mga urea, o kaya naman po, yung pong, pangalan na to? Calcium. Ayan, mga naman po dyan, calcium, winner. Ayan po ang pandilig po ng mga ganyan po sa amin. Dito po sa Bulacan. Padilig lang to Oo, yan po. Padilig. Puro padilig lang po ginagawa pong guano po rito. Pagka po kayo magpapalaki po niyan, pang dapat po niyan, puro padilig lang. Hindi po pwede pong pasik. Dahil maluluso po siya. Kinakailangan po talaga siya. Sunog. Oo, malusunog. Kinakailangan po talaga, didiligin niyo po siya ng isang sardinas. Palalaki, ganyan. O, tsaka nyo lang po siya, hahasikan po ng guwana pag medyo lumaki na, Pero makapalay damo Oo, makapalay damo, Ayan. Ang damo po sa amin dito, halos po mga tichon at tsaka po yung mga kulitis, Ayan, kulitis po yan. Pero naman po, yung mga ikangin kung tawagin damong aso to, Ayan, yung mga damong aso. Yan, pangkaraniwan pong mga damo po dito sa amin yan. Tinatawag yung muta. Muta, damong aso. Parang damong aso, muta. Kumakalat. Kumakalat po yung ugat niyan. Yan po ang kinakailangan po matanggal. Hindi mo talaga madadamon to. Bumabagtas pa sa plastic yan Pagka yung matigas. Ayan. Tagos yan. Papanoorin naman po natin kung ano po ginagawa nilang pambutas. Ayan, pagka nga po pala kayo magbubutas po na yan, ng plastic, mas maganda po yung tuyo po yung yan po yung bagong lang, hindi nyo po tutubigan para po hindi siya dumidikit. Ayan kinakailangan po medyo matigas po lupa pagka po kayo magbubutas ng plastic. Yan, isang tips ko nga po pala sa inyo, pagka po kayo magbubutas ng plastic, kinakailangan po yung hindi pa po siya natutubigan, Ayan saka po pagka po kayo magpapatanim yung hindi pa po tinutubigan para po maginhawa po siyang budburan. Ayan, tingnan po yung nagbubutas. Ayan naman po pamamaraan po ng pagbubutas po ng plastic. Pansinin nyo naman po, napakabilis. Ayan. Saglit lang. Para lang po siya naglalaro. Ayan, titignan po natin kung ano po itsura ng kanilang pambutas. Para po makita po natin. Yan po yung kanilang klase ng pambutas. Ayan. Ayan. Isilipin po natin kung ano po kanyang itsura. Kung ano po kanyang itsura ng kanyang pambutas. Napakabilis pala yung pambutas na rin Yan po ang kainaman po pagka po ang lupa ay tiyo. Ginawa po siyang butasan, hindi po sumasama po yung lupa. Ayan. Ayan. Po, saksak lang po siya ng saksak. Ayan. Yun. Boss, pati nga ng pambutas mo na yan.
Patingin nga ho ng pambutas nyo. Ayan po yung kanyang itsura ng pambutas. Oh. Ayan, ano siya, no? Stainless. Stainless po siya, ayan, oh. Ayan, pasilin nyo po, ayan, oh. Meron po siya mga ngipin. Oh, yan po siya, oh. Ayan, pag ginawa nyo pong pambutas. May talim din pala, ano? Ayan po, may talim din po siya para po talim po ng lagari, oh. Ayan, ayan po yung mga pambutas. Ayan. Para po mabilis pong pang saksak, oh. O, tingnan niyo po, ayan, oh. Saglit lang, ano, oh. Iba po kasi yun, pasunog pa, no. O, yan, tingnan niyo, napakabilis po talaga. Yan po ang kinakailangan pagka po kayo magbubutas ng plastic, yung pong clear po yung lupa, oh. Ayan, para po maganda. Ayan. Ayan po, sa mga magtatanong naman po ng buto kung magkano po yan, kung magkano po ang isang gatang ng buto po ng alokbati po dito po sa amin. Kaya nagkakahalaga po yan ng halos po 250 isang gatang, ano? Alokbati na yan, boss, ano? 250 ngayon ang benta ngayon, ano? Pagka bibili ka, ano? Ayan, 250 daw po ang isang kilo ng isang ano po. Ang isang gatang po ng bigas. Ang benta po rito po niyan sa amin sa Bulacan. Ayan. Ayan, sige po. Isang magandang araw po sa inyo pong lahat. Hanggang sa susunod na lang pong uling video. Ayan, yan po ang tamang pamamaraan po ng pagtatanim po ng alokbate. Dito po sa amin sa Bulacan. Ayan, ganda ng buto, oh.